Pinatawag ko ho kayo kasi ang mga bata ay hindi sumusunod sa patakaran dito sa paaralan. Ha? Anong klaseng guro ka? Pinaubaya ko sa inyo ang mga bata na yun para turuan nyo ng maigi. Gawin nyo kung anong karapat dapat dahil binabayaran kayo. May pinagmanaan naman pala yung mga bata. Tama ka, dahil pinalaki ko sila ng maayos at tinuruan ko sila ng tamang pag-uugali at higit sa lahat ang pag-aaral ay atupagin. Matagal ko na hong pinadala ang letter sa kanila. Alam niyo po ba mga pinagagawa ng mga inaanak ninyo dito sa school? Itong si Ernie, ginawang art room ang buong classroom. Drinawingan niya ang mga dingding. Galing. Well. Ayaw nyo pa nun? Paano kasi hindi nyo pinapaayos ang school? Nagbabayad kami ng maayos, ang mahal-mahal ng tuition, tapos ano ang mga dingding? Kaya natural lang na ang mga bata na yan mautak at talentado. Kaya pasalamat ka nga, hindi nyo na kailangan gumaspa. Vandal ng nanay, ang lahat ng upuan, ang mga walls. Believe me, wala naman pong ka-art-art yan, hindi ba? Kung gusto naman niya talagang maging pintor, sana naman wag niyang pagdiskitahan yung mga pader at mga dingding. Tapos, eto namang si Melvin, he used to be one of our best students. Ang tataas ng grades niya, 97. Ngayon, 79. Ha? Diyos ko naman, my God. Alam niyo ba kung ano ang art? Ang art ng lahat ng bagay na makikita dito sa mundo ay art. Precisely my point. May pinagdadaanan yung mga bata kaya sila nagkakaganyan. Si Tito Paco hindi tayo binigyan ng pera. Nakalimutan ni Tito Paco yung pangbayad. Megan mang lalaki, baliw ka pala. Anong sabi mo? Baliw talaga to. Wala naman kami sinasabi dito eh. Tama. Tsaka bakit kayo nandito? Family day to. Tsaka bawal kayo pumasok doon kasi wala kayong pamilya. Ha, May sinabi ba kami papasok kami sa loob? Baliw ka talaga eh, no? Bakla. Tsaka kung wala kayong pamilya, paano kayo mabuhay? Ha? Nasa heaven ng pamilya namin. Gusto pamulto kita? Bakla! Bakla ulila! Bakla ulila! Bakla ulila! Uy, bitawan mo nga ako! Aray! May problema ba tayo sa kapatid ko? Meron! Bungi siya! Hindi ka natatakot sa surfing ko? Hindi? Hindi! Kasi bakla ka! O ano, sapakan na lang oh! Hoy! Bakit Ha? Anong pinagsasabi mong bakla? Oo kasi! Sinuntok niya ako dito. Hindi po, tinulak niya ako kanina dito. Oo nga. Cedric, bakit mo nagawa ito? Sabi niya pa sa akin sobrang sakit. Baklang ulila. Ha? Hindi ulik ba ang alaga ko? Nagkakamali ka. Yun ang RC. Ulila, hindi ulik ba? Mas masakit pa yung sinabi mo kaysa sinabi niya eh. Ikaw kasi, bakit mo naman talaga sasabihin kung ano ang katotohanan? Ang sakit nga talaga nun. Ba't ka nakikipag-away sa anak ko? Ha? Anong nakikisali ka sa away bata? Paano kasi itong anak mo, sinabihan yung alaga ko ng ulik ba ay bakla? At ba't mo naman siya tinatawag na bakla? Oy, iba-ibang kulay na hairpin, oh. Eh di bakla. At sinabihan pang ulik ba, ulila pala. Nanguna ka ba? Diyos me. Ano to? Ha? Bakit ka pumapatol sa babae? Di kung ayaw mong pumatol ako sa babae, di ikaw, tara na, ano pa hinintay mo? Anong gusto mo? Kung ayaw mong patuloy ko asawa mo, di ikaw. Gusto ko sa asawa ko, ganon? Ano ba yung gusto ko sa asawa mo? Sinasabi ko, kausapin niyo itong anak niyo. Ma'am, sir. Opo, sige, sandali Pasok lang na po. Mag-umpisa na ho. Galingan nyo, ha? Kasi matatalo kayo. Lialis tayo. Galingan nyo. Matatalo talaga. Hindi mo kayo maglalaro. Tatalunin namin kayo. Hindi kayo maglalaro, no? Tara na nga, Ernie. Akala ko ba Jollibee o McDo tayo? O di kaya sa mga inasal, only rice doon? Hindi naman kami nagbayad dyan. Ano ka ba, nagbayad na ako ng mga utang ko at eto nga may sobra pa kaya ito na, magkakain na tayo sa labas. Wala naman po kaming family. Wala din po kaming tatay. Wala din po kaming nanay. Huwag kayo mag-alala, nandito mag-alala, naman ako gagawa ko para na lang sa ng inyo. paraan.